ating mga Biblia dito po sa Colossians chapter 2. Basahin ko po ito sa English. Colossians chapter 2 from verses 6 to 7. Sabi po dito, so then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. The Lord will bless the reading of His Word. May nagsabing ang umibig ay madali lang. Totoo po ba yun? Pero ang tanong, paano mo maipagpatuloy ang pag-ibig upang maging malalim at matatag? Marahil sa mga mag-asawang nananatiling sila pa rin hanggang ngayon, ay maaari makapagbigay ng mga dahilan o mga pamamaraan. Ang maging isang Kristiyano ay kagaya ng umibig. Madali lang. Nang nagkatagpo ang landas mo at si Jesus, at sa iyong pananampalataya, tinanggap mo siyang tagapagligtas at Panginoon. Kagaya ka ng lumpo sa pintuan ng templo na pinagaling ni Jesus sa pamamagitan ni Juan at ni Pedro. Dito sa Acts chapter 3 verse 8. Ano po ang kanyang ginawa? Lumakad, lumukso, at nagpuri sa Panginoong Diyos. Ito rin po ang damdamin ng umibig ka kay Kristo. Pinatawad ka ng iyong kasalanan, nagkasundo ka ng Diyos, binigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Naging bagong nilikha ka ni Kristo, parang nakalutang ka lang sa langit at ang saya-saya mo. Ramdam mo na nasa cloud 9 ka lang. Pero, ang damdamin ito kuminsan hindi tumatagal. Darating ang mga pagsubok at kabiguan sa buhay. Kamatayan, sakit, mga panalangin hindi nasagot, problema sa anak, problema sa pera, problema sa relasyon, problema sa trabaho, problema sa pamilyang hindi ka matanggap dahil naging born again Christian ka. Kung minsan, ang tagumpay sa buhay, ang karangyaan nakamtan, ang ambisyong gustong aabutin, at maaari ding maging dahilan dahil maging busy ka doon at maging busy ka dito. Kaya ang nakakalungkot, marami na dati ay mainit ang pag-ibig nila sa Panginoon, pero unti-unting nalamig hanggang tuluyang nawala. Kaya paano ka manatiling in love pa rin sa Panginoon? Nagbigay ng payo si Apostol Pablo dito sa sulat niya sa mga taga-Kolosas. At ito ay para din sa atin. At basahin ko po ito sa ating wikang Tagalog. Dito sa Colossians chapter 2 verse 6 to 7. Dahil tinanggap niyo na si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo ng karapat-dapat sa Kanya. Lumago kayo at tumibay sa Kanya. Magpakatatag kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at maging mapagpasalamat kayo. Sabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas, dahil natanggap niyo na si Kristo Jesus. It is my prayer this morning though, na lahat na nakikinig sa minsan ito ay nakatanggap na kay Kristo Jesus sa kanilang buhay. At alamin po natin kung ano ang ibig sabihin ng pangalang ito, ng pangalang Kristo. Ang pangalang Kristo ay ang divine name ni Jesus. Ang ibig sabihin ng Kristo ay Mesiyas, ang pinadala ng Diyos. Si Kristo ang pinangako ng mga propeta sa lumang tipan na ipapadala ng Diyos. Si Kristo ay Diyos na naging tao.
Dito sa John 1:14, maliwanag po that Jesus is God in the flesh. At sabi dito sa 1 Timothy chapter 3, verse 16, nagpakita ang Diyos bilang tao. Alam po natin na ang Diyos ay Espiritu at hindi makikita, pero nagpakita siya bilang tao. At sabi po dito sa Colossians chapter 1, verse 5, si Kristo ang larawan ng di nakikitang Diyos. Siya ay may kapangyarihan sa lahat na nilikha. Mga kapatid, maraming talata dito sa Biblia na nagpapatunay na si Kristo ay Diyos. Kaya, ang pangalan Kristo ay nagpapahayag kung sino siya. Siya ay Diyos. Kaya mga kapatid, ang ating tinanggap ay hindi kung sino lang, kundi ang Diyos na naging tao, na bibigay ng ganap na kaligtasan sa sinumang sumasampalataya sa Kanya. Ngayon, ano naman ang pangalan ni Jesus? Ang pangalan ni Jesus ay pangalan niya bilang tao. Nang sinabi ng anghel kay Jose, na si Maria ay manganganak ng isang lalaki at pangangalanan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Dito po sa Matthew, sa chapter 1, verse 21. Ang sabi ng anghel kay Jose, pangalanan mo siyang Jesus dahil ililigtas niya ang sangkatauhan sa kanilang kasalanan. Ang ibig sabihin ng pangalan Jesus ay ang Diyos ay nagliligtas. At mismo si Jesus nagsabi dito sa Lucas Kapitulo 19, or Luke chapter 19 verse 10. Sapagkat ako na anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawawala. Sapagkat ako na anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawawala. At ito ang katotohanan dapat natin tanggapin. Sabi dito sa 1 Timothy chapter 1 verse 15. At ito ang dapat paniwalaan ng lahat, na parito si Kristo Jesus sa mundo para iligtas ang mga makasalanan. Dahil sabi dito sa 1 Peter chapter 2 verse 24. 1 Peter 2:24, si Kristo ang umako sa mga kasalanan natin at ipinako siya sa krus. Alam niyo mga kapatid, dapat tayo ang ipapako sa krus. Pero si Jesus ang umako at siya ang ipinangako sa krus. Kaya kapatid, sa oras nito, kung alam mo na ikaw ay makasalanan, tumawag ka sa Diyos. Hingan mo ng patawad ang iyong kasalanan at angkinin mo ang kaligtasang inaalok ni Kristo Jesus sa iyo ngayon din. Dahil ang sabi sa Romans chapter 10, verse 13, ang sino mang tumawag sa pangalan ni Jesus Kristo ay maliligtas. Kaya kapatid, ang tinagap natin ay hindi kung sinong tao lang, kundi ang tagapagligtas ng buong mundo. Sakay Jesus na angkin natin ang kaligtasan mula sa kasalanan at kalayaan mula sa kaparusahan nito. Nang tinawag si Kristo Jesus bilang Panginoon, ito ay nagpapahayag ng kanyang pagiging Diyos. Ay sabi dito, tinanggap natin siya bilang Panginoon. Kaya nang tinawag natin siyang bilang Panginoon, ito ay nagpapahayag ng kanyang pagiging Diyos. Diyos na makapangyarihan, Diyos na tagalikha ng langit at lupa. At dahil si Kristo Jesus ay Panginoon, dahil siya ay Diyos, ibig sabihin, anumang inuutos niya sa atin ay dapat nating sundin. At matatagpuan natin ang kanyang mga tuntunin o kanyang mga utos sa banal na kasulatan, ang Biblia. Sa katunayan, ang mga inuutos niyang gawin natin ay para din sa ating ikakabuti at hindi mahirap sundin.
dahil siya ang Diyos ng pag-ibig, mabuti at makatarungan. Kilala niya po tayo dahil siya ang naglikha sa atin. At alam niya, mga kapatid, ang ating mga kahinaan. Kaya nang tinanggap natin si Kristo Jesus na Diyos at tagapagligtas, atin din siyang tinanggap bilang ating Panginoon. Ang pagiging tagapagligtas ay yung ginawa niya para sa atin, at ang pagiging Panginoon ay yung gagawin natin para sa Kanya. Yung sundin natin siya sa Kanyang mga inuutos sa atin. At dahil si Kristo Jesus ay tinanggap natin Diyos, tagapagligtas at Panginoon, kailangang patuloy tayong mamuhay para sa Kanya. Sabi dito, mamuhay kayo ng karapat-dapat sa Kanya. Sa English, King James Version, ang salitang mamuhay ay walk o lumakad. Ang salitang lumakad, ibig sabihin, hindi nakatigil. Sa halip, nagpapatuloy sa patutunguhan. Hindi naman tumatakbo, hindi naman lumulundag, hindi naman lumilipad. Pero kung patuloy tayong lumalakad kahit minsan mabagal, siguradong makakaabot tayo sa ating patutunguhan. At ang lumalakad ay isang proseso. Ganoon din po ang buhay Kristiyano ay isang proseso. Kagaya ng isang sanggol na lumalaki. Noong Lunes, napanaginipan ko po si Baby Rafael na naglalakad siya. Ito ay isang panaginip lamang, pero ito ay mangyayari sa hinaharap. Hindi si Baby Rafael mananatiling sanggol na palaging natutulog, kalong palagi ni Mami Ana at nakadedi palagi sa kanya. Darating ang panahong makakalakad siya. May proseso po ang paglaki mula sa pagiging sanggol hanggat maging ganap na mama o tao. Ganun din po ang buhay Kristiyano. May proseso, nagsimula kang sanggol sa iyong pananampalataya, pero hindi ka mananatiling sanggol o bata sa iyong pananampalataya. Kailangang lumago ka o lumaki ka. Nang sa ganoon, makapamuhay tayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon sa lahat ng bagay at makikita na lumalago tayo sa mabubuting gawa sa pagkilala sa Diyos. At hindi tayo magiging kagaya ng mga taong hindi nakakilala sa Diyos. Pero, mangyayari lamang ito kung mamuhay tayong nakaugat kay Kristo. Rooted in Christ. Dito sa harapan, sa ating building, doon sa may hagdanan, dati may isang matayog na punong kahoy. Nang dumaan ang malakas na bagyo, nabuwal ito. Nagtaka ako, pero nakita ko hindi ito nakaugat ng malalim sa lupa. Kaya isip ko, kaya pala nabuwal. Kailangan ng isang punong kahoy na nakaugat ng malalim sa lupa upang may makain, makasipsip ng sapat na tubig at sustansya upang tumubo at maging malusog. Kung dumating man ang malakas na bagyo, lindol at baha, hindi ito mabubuwal. Maging sa tag-init, hindi ito mamamatay. Nakatago ang ugat doon sa ilalim na habang tumatagal, palalim ng palalim. Hindi nakikita pero tunay na napakalaga. Sa ugat, nakasalalay ang buhay ng isang punong kahoy. Mga kapatid, ang mamuhay kay Kristo Jesus ay nakaugat sa Kanya. Sa kay Kristo Jesus nanggagaling ang ating buhay spiritual. Siya ang tubig na nagbibigay buhay. Siya ang tinapay na nagbibigay buhay. Kailangan tayong nakaugat ng malalim kay Kristo Jesus. Ito ang nakatagong pamumuhay natin sa Kanya na hindi nakikita ng tao. Ano yun? Ito ang nakatagong pamumuhay natin sa Kanya na hindi nakikita ng tao. At ano po ito? Ang puso sa harap ng Diyos.
at yung panahong inuukol natin para sa Kanya. It refers to your heart before God and your time spent to be alone with God. Ito ang panahong nagbibigay tayo ng oras sa pagbabasa, pakikinig ng Kanyang salita. Kaya nga ang sabi ni Jesus, hindi lang nabubuhay ang tao sa pagkain, kundi sa bawat salita na nagmumula sa Diyos. Ito din ang panahong nagbibigay oras tayo sa panalangin. Alam nyo sa Psalms chapter 1, verse 2, ang sabi dito, mapalad ang tao na nagagalak na sumunod sa mga aral mula sa Panginoon. At araw at gabi, ito ay kanyang binubulay-bulay. Ang katulad niya ay isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng sapa na namumunga sa kapanahunan at ang dahon ay hindi nalalanta. Magtatagumpay siya sa anumang kanyang ginagawa. At dumating man ang malakas na bagyo sa buhay na maaaring uuga ng iyong pananampalataya, kapatid, hindi ka matitinag, hindi ka mabubuwal dahil nakaugat ka ng malalim kay Kristo Jesus. Lalo na ngayon sa panahon ng epidemya, kailangan nating nakaugat tayo kay Kristo Jesus sa pamagitan ng Kanyang salita at panalangin. Kung hindi, maaaring manghihina tayo at mawawalan ng pananampalataya. Kapatid, gaano ba kalalim ang iyong pagkaugat kay Kristo Jesus? Lalo po nating palalimin ang pagkaugat natin sa Kanya. At ang sabi pa ni Apostol Pablo, mamuhay tayong matibay kay Kristo Jesus. Dito sa Hong Kong, may madadaanan tayo palaging mga buildings na pinapatayo. Papalibutan ng pader ang construction site. Hindi na natin nakikita, pero alam natin na may ginagawa doon sa loob. Kaya ng pagkabit ng kuryente at ibang bahagi ng building. Kung minsan nag-iisip tayo, ano kaya ang ginagawa nila doon sa loob? Pero kada araw may pagbabago tayong makikita. Hanggang tuluyan ng matapos. Ang mamuhay kay Kristo Jesus ay inihalin tulad din sa isang gusaling pinapatayo. Dito sa loob, walang makakakita, pero kumikilos ang Diyos sa bawat bahagi ng ating buhay. Hindi puminsanan, paisa-isa, pero patuloy at matyaga na may ginagawa at inaayos ang Diyos upang makapamuhay tayo ng matibay kay Kristo Jesus. It is a moment-by-moment transformation. It is a moment-by-moment na pagbabago ang ginagawa ng Diyos sa atin. Ano ka dati? At ano ako dati? Dati, hindi ka marunong magpatawad, pero ngayon makapagpatawad ka na. Dati maramot ka, pero ngayon mapagbigay ka na. Dati, isip mo ikaw palagi ang tama. Pero ngayon, ma-realize mong nagkakamali ka rin pala. Dati mainitin ang ulo mo. Dati mainitin ang ulo ko. Pero ngayon, nagiging mahinahon na. Dati sensitive ka. Ngayon, hindi ka na madaling magtampo. Dati pag may mabibigat na problema, gaya ng sakit, kakulangan ng pera at marami pa, nagpapanik ka na, pero ngayon, naging mapayapa ka dahil may Diyos kang mapapanaligan. Sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ang sinumang na kay Kristo ay isang bagong nilalang. Wala nang dati niyang pagkatao, binago na siya. Hindi ka na ang dating ikaw. Maraming binago ang Diyos sa iyo. At ang pagbabagong ginawa sa loob ng Diyos sa iyo, ang pagbabagong ginawa ng Diyos sa loob mo, ay hindi maiwasang makikita. Sa katunayan,
ikaw mismo ang unang makakita ng pagbabago sa buhay mo bago makikita ng iba. At namamangha ka na lang at namamangha din sila dahil hindi na ikaw yung dating nakilala nila. Mga kapatid, hindi pa po tapos ang Diyos sa atin. Araw-araw binabago niya tayo. And we praise God that we are gradually being built up in Christ Jesus. At sa ating pagpapatuloy, sabi po dito ni Pablo, mamuhay tayong matatag sa ating pananampalataya. Ngayon pinagpapayuhan tayo ni Apostol Pablo na dapat maging matatag tayo sa pananampalatayang ating natanggap. At ito ang kanyang payo sa mga taga-Colosas. Dahil sa panahon iyon, marami ang mga bulaang mangangaral o mga false teachers. Mga mangangaral na hindi nagtuturo ng purong katotohanan. Kadalasan, makakarinig po tayo at naging palasak o common na ang sasabihin ng tao. It doesn't matter what I believe as long as I am sincere. Pero, hindi po ito ang sang-ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ayon sa Biblia, napakahalaga kung ano ang ating pinaniniwalaan. Dahil ito ang nagdedetermine o nagpapasya ng ating buhay sa ngayon at ng buhay natin matapos tayong mamatay. O ulitin ko po, ayon sa Biblia, napakahalaga kung ano ang ating pinaniniwalaan. Dahil ito ang nagdedetermine o nagpapasya ng ating buhay sa ngayon at ng buhay natin matapos tayong mamatay. Tayo po ay namumuhay ayon sa ating pinaniniwalaan, di ba? Ngayon, kung namumuhay tayo ayon sa ating pinaniniwalaan na akala natin ay totoo at hindi naman pala, then we suffer the consequences. Magdudusok tayo sa maging bunga nito. On the other hand, kung tayo ay naniniwala sa mga bagay na totoo at iyon ang pinamumuhay natin, tayo din ang mag-aani na magandang ibubunga nito. Kaya nga po, bilang iglesia, naging maingat po tayo at sinisigurado po natin na ang ating mga tinuturo ay purong katotohanan. Hindi po nahahaluan. At ang katotohanan ating tinuturo ay yun din ang tinuturo ni Kristo Jesus. Kaya ang sabi ni Jesus sa John chapter 8, verse 32, alamin ninyo ang katotohanan. At ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. At matatagpuan po natin ang katotohanan dito po sa banal na kasulatan. Maraming mga katanungan na ang nakakasagot lamang ay ang banal na kasulatan. Alam niyo mga kapatid, mas malakas pa sa bagyo ng pagsubok pag malinlang tayo sa maling katuruan. Uulitin ko po, mas malakas pa sa bagyo ng pagsubok magpagmalinlang tayo sa maling katuruan. Kaya nga po, nararapat lang mga kapatid na patuloy natin pag-aralan at saliksikin ang Biblia. At ang pag-aaral at pagsaliksik ay hindi po natatapos hanggang tumatanda o sa katandaan natin. The more we immerse ourselves into the Word of God, rightly understanding the truths, the deeper we are rooted and established in Christ Jesus, and the deeper that we are rooted sa katotohanang pinapahayag ng Panginoong Yesus sa banal na kasulatan. Matatag hindi po tayo malilinlang ng mga maling katuruan. And lastly, mamuhay tayo, sabi dito ni Apostol Pablo, ng mapagpasalamat.
Nagsinabing mapagpasalamat, hindi lang po yung normal na pagpasalamat, kundi yung super abounding na pagpasalamat. Bakit? Dahil sabi dito sa Psalms 23 verse 5, ang aking inuman ay umaapaw. Sa King James, sabi dito sa English, my cup runneth over. Siksik, liglig, at umaapaw. And we just don't do it one time, but all the time. Kanina po sa ating praise and worship, anong awit natin? God is good all the time. And all the time, God is good. And because God is good all the time, therefore, we have to give Him thanks all the time. Isipin lang po natin na nakaugat tayo ng malalim at kagaya ng isang gusaling pinatatag tayo kay Kristo Jesus. At higit sa lahat, pinatatag tayo sa ating pananampalataya. Ibig sabihin, pananampalatayang nakasigurado tayo na tayo ay may buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Kaya nararapat lang na siksik, liglig at umaapaw din ang ating pagpapasalamat sa Diyos. At lalong-lalo na po ngayon, panahon, kanina narinig natin, narinig natin kanina ang panalangin kanina ni Sister Mel, at ito po ang panalangin na may tunay na pagpasalamat. Yung proteksyon ng Panginoong Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Wala ni isa sa atin na napaghamak dahil sa epidemya, sa pandemya. Yung proteksyon ng Panginoong Diyos sa ng ating mga pamilya na iwan doon sa Pilipinas. Hindi tayo masyadong nag-alala na. Dahil alam natin na ang kanilang mga buhay, ang ating mga buhay ay andyan sa kamay ng Diyos. Kaya ang ating pagpapasalamat sa Kanya ay dapat siksik, liglig, at umaapaw. God is good all the time. And all the time, God is good. At sa ating pong pagtatapos, ang tanong, habang tumatagal na namumuhay ka kay Kristo Jesus, ganun pa rin ba ka-in love ka sa Kanya? Nang unang tinanggap mo siya sa iyong buhay. Huwag mong iwala ang pag-ibig mo sa Kanya. Siyang umibig sa iyo ng lubusan at binigay niya ang Kanyang buhay para sa iyong kaligtasan. Kung ramdam mong lumalamig ang pag-ibig mo sa Kanya, maaaring lumapit ka sa Kanyang paanan ngayon din. Balikan mo ang nakaraan, yung oras na yon, nang tinanggap mo siya sa iyong puso, pinatawad ka ng iyong kasalanan at naging anak ka ng Diyos. Hindi mo sa Kanya na tulungan ka ng lumago ka sa iyong pamumuhay kay Kristo Jesus. At kapatid, kung hindi mo pa natanggap si Jesus sa iyong puso, ito ang pagkakataon mo, maaari mo siyang tanggapin sa ngayon. The Lord will bless us. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, salamat sa iyong salita na aming napakinggan, aming pinagbulay-bulayan sa umagang ito. Salamat, Panginoong Diyos, sa panahong yon na tinanggap namin Ikaw, Jesus, na aming personal na tagapagligtas. Ramdam namin sa aming mga puso ang tunay mong pag-ibig. Pag-ibig na iyong pinatunayan na Ikaw ay pumarito para sa amin. Ikaw ay naghirap, Ikaw ay namatay sa cross upang maangkin namin ang aming kaligtasan. Panginoong Diyos, patawarin mo po kami kung dumating ang pagkakataong nanlamig kami, nanghina kami sa aming pag-ibig sa inyo. Malapit kami, Panginoong Diyos, na may
buong pagpakumbaba ng aming mga sarili. Ibalik mo, Panginoon Jesus, ang dating mainit naming pag-ibig sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon Jesus, na hindi ito mawawala. Magiging mainit ang aming pag-ibig sa inyo, Panginoon Diyos, hanggat ikaw, Panginoon Jesus, ay babalik muli. Panginoon Diyos, salamat po na kami ay inyong itinanim sa kay Kristo Jesus. Tulungan mo kami na lalong magiging malalim ang aming pagkaugat sa Kanya. At salamat po, Panginoon Diyos, na araw-araw kagaya kami ng gusali na pinapatayo na may binabago ka dito sa amin, sa loob, sa aming puso. Panginoon Diyos, alam ko po at nakikita mo sa iyong mga anak, hindi na po sila yung dati, binago mo po sila, at patuloy mo pang Diyos na baguhin kami. Baguhin mo po kami araw-araw. At Panginoong Diyos, tulungan mo po kami hindi mawala sa amin. Panginoong Diyos, ang makipag-ugnay sa inyo sa pamamagitan ng pagbasa ng inyong salita, akinig ng inyong salita, at sa pamamagitan ng aming pakipag-ugnay sa inyo sa pamamagitan ng panalangin lang sa ganito, Panginoong Diyos. Hindi kami mamanatiling ganito lang, pero Panginoong Diyos, binabago mo kami araw-araw, moment by moment. Heavenly Father, I pray that you are doing that transformation in us, Heavenly Father. Oh God, we want to live worthy before you, God, bilang mga anak mo. And Heavenly Father, I pray, God, na itong katuruan, itong panampalataya na natanggap namin sa inyo, pakakaingatan mo, Panginoong Diyos. Tulungan mo kami, Panginoong Diyos. Tulungan mo ang iyong mga anak na, Panginoong Diyos, na hindi kami malinlang sa maling katuruan, pero hanapin namin at patuloy namin, Pang Diyos, na hanapin, patuloy namin na magbulay-bulayan ang iyong katuruan, na siyang magbibigay sa amin ng kalayaan sa maraming mga katanungan na mayroon kami. Panginoong Diyos, salamat sa inyong salita. And Heavenly Father, I lift up to you kung sino man sa oras nito na hindi pa niya, ikaw Jesus, tinanggap na kanyang personal na tagapagligtas. I pray na buksan niya ang kanyang puso. Kilalanin kanya, Jesus, na kanyang Diyos, kanyang tagapagligtas, kanyang Panginoon. At sasabihin niya sa iyo sa oras na ito, Kristo Jesus, aking Panginoon at Diyos, tinatanggap kita sa aking puso na aking personal na tagapagligtas. Salamat, Panginoong Diyos, sa kalayaang natanggap ng bawat isa. Salamat, Panginoong Diyos, sa oras nito na nandito ka. At ito ang aming panalangin sa inyo na aming Diyos